po nila ako ng bubble gum sa ulo. Kasi hindi ko po sinasabi kila ate yun. Kasi po magkakaiwalay po kami magkakapatid. Kaya ate lang po talaga ako nakakapagsabi. Tapos minsan din po, umuwi po ako walang sapatos kasi pinatago po nila yung sapatos ko. Di rin po ako makapagsabi nun kasi takot po ako mawalan ng kaibigan. Gusto ko lang naman po nun ng kaibigan eh. Tapos po naranasan ko rin pong magupitan po ng buhok. Tapos kinukuha po nila yung baon ko, ganun. Minsan po uwi po akong gutom. Yung inipon ko po dati na dapat ipangregalo ko sa ate ko. Yung pera po na inipon ko, kinuha po nila. Inaano po nila ako na huwag daw po ako magsumbong. Ganito, ganyan. Sabi yung mga nasa isip ko ngayon, pag kunwari may nakikita akong bata na hinahatid ng papa niya sa school, napapaisip ako paano kaya kung ako yan, paano kaya kung ako yung hinahatid ng papa ko. Kung hinahatid ako ng mami ko, okay lang, kaso bakit andyan ba yung mami ko? Wala eh, nasa ibang bansa yung mami ko. Tapos alam mo ba, swerte ka nga kasi kasama mo yung buong pamilya mo sa bahay niyo eh. Kaya ako, yung tatay ko wala, tapos yung mami ko nagtatrabaho para sa amin. Tapos alam mo ba, sa umaga, ang aga nagpasok namin, tapos ako na nag-ready ng uniform ko. Hindi na nga ako nakakakain eh, kasi minsan late na ako nakakagising. Tapos syempre, diretso pasok ngayon, wala na akong time para magsaing. Kaya ako lang mag-isa sa gabi, nag-plansya ng mga uniform ko. Kasi pagka uwi ko, gumagawa agad ako ng mga assignment namin. Siyempre, sobrang dami nun. Tapos nagpapatanong ako sa sarili ko na paano kaya kung may tatay ako, gagawin ko ba lahat yan. Kasi iniisip ko rin, yung mami ko nasa ibang bansa, siguro kung andito siya, tutulungan niya ako mag-ready ng uniform ko, tutulungan niya ako mag-ready ng kakainin ko. Kaya nga, lagi akong sinasabihan ng tita ko na yan na dito tumataba ako kasi sa bahay mo, kaya ako kasi di ako nakakain kung pumapasok ako. Minsan nga buong araw na kasi pagka uwi ko galing school, nakakatulog na ako, wala nang time para kumain. Wala din namang time para magluto kasi nga pagod na ako sa school, minsan galing pa kami sa practice, wala pang susundo. Tapos ang layo-layo ng bahay namin sa school, walang susundo, walang kakamusta pag uwi sa akin. Tapos pag uwi mo, ikaw lang mag-isa kasi kayo ng dalawa ng kuya mo dun, tapos yung kuya mo. Yung time na po yun, nawalan po ako ng trabaho, pati yung asawa ko po. Tapos, nung umaga, tulog pa kami. Tapos, pagising ko, biglang nawala si Shilane. Tapos, nung mga ilang minuto, naririnig ko na lang po sa labas, naglalako po siya ng mga almusal. Saan niya kinuha yung mga almusal? Sa kapitbahay po namin. Ay, no. Opo, kasi, Parang nakikibenta siya. opo, kasi yung bata po dati, hindi nila sinasaway kung nakakalabas. Pag matanda po, hindi kami pwede makalabas. Ganun po. Tapos nung pagdating naman ng hapon, nagulat na naman po ako, biglang nawala. Po siya, nagbabasura bahay-bahay po. Tapos pagdating niya po, may dala siyang bigas at saka ulam. Paano, ba't mo naman naisip yun? Kasi ang dami ko po kasing kaibigan dati. Siyempre, ang hirap po ng buhay nun. Kaya ayun, bawat po kasi namin, ayun na po yung doon na po kami nagkakapera. Kaya ayun, sumasama po ako sa mga kaibigan ko. Tapos, ayun po, naglalako-lako kami ng merienda. Tapos tuwing hapon, nagtatapon kami ng basura, magkakasama kami. Ayun, parang banding na po namin yun. Pero lockdown po nun. Ang hirap kumilos ng lahat. Opo. Paano kayo kumikita doon? Kunyari, syempre hindi naman kayo nagluluto ng mga pansit-pansit doon. Nakikihango kayo. Yun po. So paano sila magluluto? Magkano tutubuin mo kunwari sa isang Diba kunyari po, yung mga merienda, 20 po yung isa. Tapos parang sa isang nabenta po na yun, may 5 piso ka po doon. Ilan nabibenta mo sa isang? Marami pong galing ko po kasi magtinda nun eh. Dami ko pong nilalako nun eh. Maruya, banana Q, tapos kalimutan ko na po yung tawag doon kasi yung iba po parang pang-probinsya po ng mga merienda yun. Magkano kinikita mo noon that time? Nakaka 200 po ako. Malaki yun. Opo, dati sobrang laki na po yun sa amin kasi... Nakaka 40 kang benta noon. Opo. O 5. Tapos iba pa po pag nagtatapon po ng basura. Yung basura magkano? Nakaka 300 po ako nun. Pinakamalaki ko po nasa 500. Paano kayo kumikita doon? Nagbabahay-bahay po kami. Tapos
Yung iba po doon, pag mga suki na po namin, ang lalaki ng mga binibigay nila. Ay, tatapon niyo yung mga basura. Opo. Itatapon nyo, tapos... Kasi wala nagkokolekta doon. Opo. Eh yung ano po nun, dati, lockdown, bawal po talaga lumabas nun. Eh bawal sila lumabas nun sa barangay. Kaya doon po banda sa may barangay, may malaking truck na doon. Tapos ayun, sa barangay namin doon kami nag-iikot. Squatter yun. Betty, buti pwede kayo mag-ikot. Pwede, basta nakalulong po kami, naka-face mask. Yung mga ganun pinapayagan po nila, yung mga barangay tanong. Mother, tinatawag po siyang ingot. Bakit po? Sa school, tawag sa kanya ikot. Pero inaano siya ng teacher niya na huwag niyong tawagin ikot ka kasi may pangalan naman siya. Ang pangalan niya Mika. Okay, Marty, yun ang pangalan. Pero dahil na lang sa kanila Mika. Pero, Merbeck, ikaw ba? Lagi ko naman tinatanong sa kanya to, Mother, na ikaw ba, sa anong way ka nasasaktan? Kasi para, kunyari kami, pag naglalaruan kami, baka mamaya na-offend na namin siya, hindi lang namin alam. So, tinatanong ko siya kung sa anong way ka ba nasasaktan? Physical. Like yung sinasaktan ka physical. Pero yung sinasabihan ka, baka dagdagan ko yung iwan sa bunganga mo, yung mga ganun. Kasi alam mo, nasanay ka na yung mga aliw-aliw. Pero ikaw, Mother, kapag naririnig mo, di ba naririnig mo puksaan palagi sila sa mga vlog? Nakapanood mo ba, Mother? Anong nararamdaman mo pag gano'n? Kahit alam mong aliw-aliw lang. Nasasaktan ako kasi kanya na nga yung ano niya. Lalo na yung sila yung Oo. ako ano ba yung babaeng yun, lagi na inaano, nasasaktan ako. Pero hindi, naano ko na-track lang naman. Content lang po yun. Content lang. Ganun na po yun. Kasi kung di sila magkaganon, paano naman? Diba? So, Mother, ilang years na po ba kayo walang kuryente? 10 years na yata ako. 10 years? 10 years ka rin nandito? Or paalis-alis? Oo, paano? Bakit? Wala ko tumara. Meron ako ng mga anak ng pera. Yung officers of income sa ito. Yung panganay ko. Pero Nagtutulungan po sila gano'n. lahat naman siya natutulong kasi nung nanganganak yung babae. Hindi na siya naggato sa pamilya. Pero yung ako yung anak niya sa akin. Nahiyak sila. Nahiyak siya. Ako minsan ko lang siya. Naiiyak ako kapag pressure ka. O din eh. Bilig ko din yun eh. No, ano ko siya kasi grabe siya magpatawa sa ibang tao. Tas, alam mo yun, alam ko yung, na-feel ko yung depression yun eh. Galingan mo pala. Oo, despite